DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXPI. Ito ang balita. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga Central Mindanao. Welcome aboard sa Hot Balita alas 7. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-6 sa buwan ng Pebrero 2026 at ika-17 sa buwan ng Shaaban 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP License, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama, magbibigay ng mga balita, kaganapan sa loob ng BERMM. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na inahatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahalaan ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy. Para sa mga preskong gamot, hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. At also atid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Malibar sa pamahala ni Minister Nato Muslim NG Sema or Bapamos. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago nating dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes. Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang ulat panahon na ito ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM, Cotabato Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailey Ismantawila at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abduraouf Imakakua, katuwang ang radyo natin. At para sa ating ulat panahon, ang sentro ng Bagyong Basyang ay nasa Quezon, Agusan del Norte. May lakas ng hangin na umabot sa 65 km per hour malapit sa sentro at bugso na umaabot sa 90 km per hour. Kumikilo sa Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilisan na 25 km per hour. Ang northeast monsoon or amihan ay nakakaapekto rin sa northern at central Luzon. Maulang panahon, naasahan ang maulang panahon sa maraming lugar dahil sa bagyong Basyang. Baha at landslide, may posible ng pagbaha at landslide dahil sa malakas na ulan. Malakas na hangin, mag-iingat sa malakas na hangin na maaring magdulot ng panganib. Ang Central Visayas, Negros Island Region, Northeast Mindanao o Northern Mindanao at Caraga, saan ang matinding pag-ulan na maaaring magdulot ng baha at landslide. May panganib sa buhay at ari-arian dahil sa malakas na hangin. Sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Palawan. Maghanda para sa katamtaman hanggang sa malakas na ulan. May maliit na panganib sa buhay at ari-arian dahil sa malakas na hangin. Ang Bicol Region at iba pang bahagi ng Mindanao, Quezon at Manrique
Marinduque, asahan ang maulap na kalangitan na may pag-ulan at thunderstorm. Sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas at Rizal, maghanda para sa bagyong maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na pag-ulan o thunderstorm. Ang hangin at katubigan sa Mindanao, katamtaman hanggang malakas na hangin mula hilagang kanluran hanggang timog kanluran, katamtaman hanggang sa maalon na katubigan. Sa Southern Luzon, katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula hilagang silangan hanggang hilaga, katamtaman hanggang sa maalon na katubigan. Sa Luzon naman, mahina hanggang sa katamtaman hanggang mula hilagang silangan hanggang silangan, bahagyang maalon hanggang sa katamtaman. At yan ang ating ulat panahon na inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology, MOST BARM, Cotabato City Field Office, sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakua. Katuwang ang radyo natin, maging alerto at laging handa mga kabangsamo. Ito ang Hot Balita. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating pangunang balita, isang lalaki ang nasawi sa pangamaril na nagkadapa pasado alas 3 ng hapon kahapon sa sitio Ampatuan, Barangay Bonged o Barangay Bonged, Dato Udinsinsuat, Maguindanao del Norte. Kinilala ang biktima na si alias GV, residente ng Barangay Baka. Ayon pa kay Police Captain Sami Pani, Deputy Chief ng Dato Udinsinsuat Municipal Police Station, galing ang biktima sa Barangay Baka at sumakay ng pampasahirong motorsiklo. Pagdating sa crime scene, binaril umano siya ng suspect. Kinuha agad ang bangkay ng biktima para mailibing. Ayon pa sa tradisyon ng pananampalatayang Islam, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad kung sino ang may gawa sa nasabing pamamarila. 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, isang babae ang tinambangan sa Diversion Road, Lower Capiton, Dato Udinsinsuat, Maguindanao del Norte. Ang insidente ay naitala alas 5:45 ng hapon kahapon, February 5, 2026. Kinilala ang biktima na si Kubay sa Kanakan Sinsuat, 43 taong gulang, residente ng Pansakala Street, Rosary Heights, Cotabato City. Sakay ng isang pulang Toyota Vios na may plate number na MBD 6872. Matapos ang insidente, agad na isinugod sa paggamutan ng biktima upang malapatan ng lunas. Patuloy pa rin ang pagsisiyasat ng PNP kung ano ang naging motibo sa nasabing pamamaril. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, ipinahayag ni Bangsamoro spokesperson at Cabinet Secretary Mohd Asnina Pindaton sa isang press briefing sa Cotabato City kahapon, kaugnay sa kasalukuyang relief operation para sa nangyaring sunog na naganap noong ika-3 sa buwan ng Pebrero sa Barangay Lamion, Bungaw, Tawi-Tawi. Ayon pa kay Pindaton, agad na nagpaabot ng tulong ang pamahalaang Bangsamoro sa pamagitan ng mga kaukulang ministeryo, tanggapan at ahensya upang matulungan ang mga nasalanta. Patuloy din sila nga nagsasagawa ng site validation at assessment upang matukoy ng tama ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado. Halos 1,000 pamilya na naapektuhan ng malawakang sunog sa Barangay Lamion, Bungaw, Tawi-Tawi.
ang makakatanggap ng 25,000 na bawat pamilya mula sa BARM government. Ito ay bilang agarang tulong upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailang at makapagsimula muli. Dagdag pa nito, nagbigay ng malinaw na direktiba ang si Bangsamoro Chief Minister Abdurrauf Makakua na alagaan ang mga pamilyang naapektuhan at subaybayan ang kanilang agarang pangmatagalang pangangailangan. 17 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na ito na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PIDAP sa bawat munisipyo at syudad, at RA 1054 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng kita ng empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. Pumaamin ay scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moneportal.h. Hello mga mamis! Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, weight taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number
4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi ko sa walay na nakinog ko adan hindi balita yanin man na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahal sikap pangingili ko di ako pagkabati sa Quran kadi ko gede sa mapya nakiog ko na makilay ko pon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan, Bapa? Kaadin makatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito, Bapa. Katawan ka rin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakay at daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Balaka na Gutierrez Avenue, do Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pagkat nami, mabangili ka no sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi ka no sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Balaka na Gutierrez Avenue, undo Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag ka no sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay ka no dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our time is one song. Everyone is thinking of a crunch with real chicken inside and it's deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Your Virginia Crunchy Chicken Nuggets is available nationwide. Head to your nearest Virginia factory outlets and all leading supermarkets. Virginia Crunchy Chicken Nuggets is under Virginia Food Incorporated Crunchy line. Ito ang hot balita. Dalawamput 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating mga balita, mas pinaigting ng MSSD ang pagtiyak na abot kamay ng publiko ang tamang impormasyon hinggil sa mga serbisyo ng Bangsamoro Government. Noong nakaraang formal na turnover ng Information and Communication Division ng MSSD sa pamunuan ng IDH ang mga published materials na nagsisilbing komprehensibong gabay para sa pasyente at kanilang mga pamilya. Ang hakbang na ito ay bahagi ng strategy ng ministry na gawing information ready ang mga
pampubliko nga pasilidad sa rehiyon. Pangunahing layunin ng inisyatibong ito na bigyan ng sapat na kaalaman ang bawat bangsamorong bumibisita sa ospital tungkol sa Bangsamoro Critical Assistance and Response to Emergency Situation at Child Protection and Gender-Based Violence Referral Pathway. Ang Vickers ay isang mahalagang programa na nagbibigay ng agarang tulong pinansyal para sa medical expenses, hospitalization at burial assistance para sa mga pamilyang nasa gitna ng krisis. 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, isang matagumpay na medical education mission na nakatuon sa skincare awareness ang naisagawa para sa mga senior high school student ng Cotabato City Bangsamoro Stand-Alone Senior High School noong 5 sa buwan ng Pebrero taong kasalukuyan. Layunin ng programa na turuan ang mga estudyante tungkol sa tamang pangangalaga sa balat at pag-iwas sa sakit at kahalagahan ng medikal na kalusugan. Ang programa ay nasa katuparan sa suporta ni Dr. Ismail Ardimaren, CRMC Medical Center Chief 2, na patuloy na nagbibigay halaga sa edukasyong pangkalusugan para sa komunidad. Tinalakay sa nasabing aktibidad ang leprosy at mga tip sa pangangalaga ng balat, kabilang ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa mga sakit sa balat, maagang palatandaan ng kitong pag-iwas at wastong pangangalaga sa skin. Tinukoy din sa programa ang mental health issue at suicide prevention na nagbibigay diin sa kahalagahan ng kamalayan sa mental na kalusugan, pagkilala sa mga babalang palatandaan, paghikayat sa mga estudyante na humingi ng tulong kapag kinakailangan. Naging mas makulay at masaya ang nasabing programa dahil sa aktibong partisipasyon ng mga estudyante sa mga talakayan at interaktibong gawain sa buong araw ng nasabing aktibidad. 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa ating panghuling balita, nagpahayag ng buong suporta ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity or OPAPRO sa hakbang ng Senado na magtakda ng pitsa para sa kaunaw ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BER. Ayon pa kay Presidential Peace Advisor Carlito G. Galvez Jr. sa isinagawang pagdinig kahapon na araw ng Huwebes, malugod na tinanggap at sinusuportahan ng OPAPRO ang panukalang batas na nagtatakda ng pitsa ng kaunaw ng halalan sa Bangsamoro. Mahalaga ang halalang ito bilang bahagi ng kumpletong proseso ng comprehensive agreement on the Bangsamoro. Binanggit naman ni Senator Juan Miguel Jubiri, Chair ng Committee on Local Government, na ang pagdinig ay isang agarang hakbang at prioridad sa Senado. Samantala, sinusuportahan ni Senator J.B. Ejercito ang panukalang batas na nagsabing lahat tayo ay nakatuon sa pagtamo ng kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa tunay na boses ng mga tao sa pamagitan ng demokratikong pagboto. Pinunto ni Senator Loren Ligarda ang kahalagahan ng pagiging inklusibo ng BARM elections, lalo na matapos maadap ng Bangsamoro Transition Authority or BTE ang kanyang panukala para sa sektoral na representasyon sa parlamento. Dumalo rin sa pagdinig ang mga opisyal ng COMELEC, membro ng BTE, mga guro
ng civil society, sektor ng seguridad at legal luminaries. 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating hot balita alas 7. At bago ho tayo magpaalam, hello po kay Sagira Isibay, good morning, watching from Matanog, Maguindanao, at hello to RN Dato Haris from Dato Udin Siso at Maguindanao del Norte. 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at maraming salamat po sa pagsama sa akin sa looban ng 30 minuto hanggang sa muli sa ganito ring oras sa Timpila 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Friday o Huwebes, ika-6 sa buwan ng Pebrero 2026 at ika-17 sa buwan na Shaban 1447 sa Islamic Isra Calendar. Ayan, at ngayon po ay ika-18 sa buwan ng Shaban 1447 sa Islamic Isra Calendar. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At ngayon po ay base po sa Executive Order number 003 series ng 2026 upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro, inutusan ni Governor Dato Ali M. Mitimbang Alhaj ang Executive Order number 003 na nagsususpindi ng klase sa lahat ng antas ng pampubliko man o pribado sa Maguindanao del Sur ngayong araw. Suspend po ang lahat ng antas, private man or public. Wala hong pasok, no? Sa ngayong araw dahil sa paparating na tropical storm ang bagyong Basya. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga hanggang sa muli sa ganito ring oras sa Timpila 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer, KBP license, Sir PB Jory, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, Radyo Natin Caroline Abbas. Magandang umaga, Central Mindanao, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Magdaka